In the meantime, tensions in the West Philippine Sea have once again flared, prompting the government to step up efforts to protect Filipino fishermen working in these troubled waters. The details from our Patrick De Jesus. Following yet another water cannon attack by the China Coast Guard at Sabina or Escoda Shoal last Friday, where 3 Filipino fishermen were injured, President Ferdinand R. Marcos Jr. assured the safety of our countrymen who earn their livelihood in the West Philippine Sea. 2 Philippine Coast Guard vessels responded to the incident and distributed assistance to the fishermen. Direktiba ng Pangulo ay unahin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, ang mga mangingisda na minsan ay nanganganib ang kanilang buhay. At pinag-utos din po na magkaroon ng deployment sa mga strategic location para mabantayan at mabigyan proteksyon ang ating mga mangingisda. At sinusuportahan po ng Pangulo ang pagbili ng mga Coast Guard vessels para mas marami po na makapagbantay din po sa ating interes at interes ng ating mga kababayan. At ito po ang panahon upang ang bawat Pilipino ay magkaisa, iangat ang interes ng bansa natin, iangat ang interes ng kapwa Pilipino natin. The National Maritime Council also stood firm, saying that any activity by China within the Philippines Exclusive Economic Zone is illegal. This is the first time that the China Coast Guard directly targeted Filipino fishing boats with water cannons in the West Philippine Sea. Tama yung sinabi ng Philippine Coast Guard na ngayon lang direkta at malapitang pinatamaan ng ating mga mangingisda. Alam mo, ngunit noong mga 2015, nang ako pa ay commander ng Western Command, may nai-report na rin na meron na rin nag-water cannon sa ating mga mangingisda ng mga China Coast Guard. Pero yung mga insidenteng na yun na hindi malapitan at paulan lang ang pagbuga ng tubig sa ating mga mangingisda. Yung nangyari sa Escoda ay talagang malapitan at direkta. Kaya nasugatan ang 3 nating mangingisda at nakasira ng kanilang mga sasakyang pangisda. Kaya nga tayo po ay nababahala at kinukondena ang pangyayaring ito. From mainland Palawan, Escoda Shoal is 70 nautical miles away compared to 648 nautical miles or more than 1,000 kilometers from Hainan Province, the southernmost part of China. Last year, tensions also rose in Sabina Shoal, where the BRP Teresa Magbanwa of the Philippine Coast Guard remained for 5 months to monitor and prevent possible reclamation activities by China. Ang mga pagkukumpulan o presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa kanilang ay sa kanilang ambisyon na talagang sakupin at angkinin nila ang buong ang lahat ng nasa South China Sea at West Philippine Sea na atin namang tinututulan at ipinaglalaban sa legal at mapayapang pamamaraan. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga bagong bayaning mangingisda, sa gabay at pag-uutos ng ating Pangulo ng Bansa, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., pagamat meron tayong hinaharap na malaking hamon sa West Philippine Sea, huwag po tayong mangamba at ipagpatuloy natin ang ating pangingisda sa West Philippine Sea. Nasa panig po tayo ng legal. Along with condemning China's dangerous actions, the allied United States assured its support to the Philippines. Patrick De Jesus from the National TV Network for a new and better Philippines.